Magandang umaga sa ating mga nanonood. Welcome to another episode of Scribe Stand. Morning na Brad dahil Morning, Brad. nag-overtime eh. Oo nga eh. Yun nga. So, nandito tayo sa Smart Araneta Coliseum para mag-debrief na naman para sa isang Scribe Stand episode after ng Game 7 ng 2025 PBA Season 49 Commissioner's Cup Finals. Champion na naman ang TNT kontra Barangay Ginebra. Same score from Game 6, 87-83, but this time may extra session pero same result as Game 6 and same result as the last two finals na nag-meet sila. Kumbaga parang mastery pa rin ng TNT ang Ginebra, Brad. Anong tingin mo? Anong basa mo sa dito sa whole conference na to and syempre sa pagtapos ng finals na to? I would say sa 8 years kong pagko-cover ng PBA, baka ito na yung pinaka-memorable sa akin because nandun lahat. Yung sinabi ng Game 6, nandun lahat ng ingredients, competitive pareho, yung mga drama, tapos yung exciting finish sa Game 7, nakita natin, TNT talaga yung nag-champion again against Barangay Ginebra. And for TNT, after nung mangyari nga nung Game 5, kaya silang tumiklop dun eh. But nung Game 6, they proved na kaya nila manalo. Then Game 7, yung ang issues yung mga reports na si Ronde, may iniinda, lumabas sa Game 7, pero courageously battled through like Justin Brownlee with his injury. Then of course, Reynang Batak, well-deserved finals MVP. Yung role, yung nga, paulit-ulit na sabi natin, yung role na kailangan niyang punan yung nawala kay Jason Castro. He was not only successful, he was very big in this Game 7. Also, Glenn Cobuntin. Siyempre naman. Big shots, yung depensa niya, nandun. All in all, great win for TNT. Congratulations. Jot Reyes, Ronde, Reynang Batak, and the rest of the TNT. Ano ibig sabihin nito, Brad, sa TNT na siyempre hindi maiwasan. Si Coach Shot gusto iwasan yung usapan na to pero hindi maiwasan dahil nakadalawang sunod na silang championship and isang championship na lang, siyempre Grand Slam naman na. So, anong tingin mong they moved on the verge of winning a rare Grand Slam dito sa PBA? Well, sabi ni Coach Chot na kahit ayaw nilang isipin yun, hindi talaga maiwasan yung discussion na yung Grand Slam nga. Pero medyo, I would have to admit, medyo mas mahirap itong task na gagawin nila with no Ronde, wala pa si Jason Castro. So on paper, medyo mahirapan sila, especially alam naman natin, the San Miguel teams, napakalalim. Northport coming off a great conference. Rain or shine, nandyan lagi. But yung task na makuha yung Grand Slam, mahirap. But the way they play tonight sa Game 7, yung grit, yung determination nila, manalo, hindi natin pwede rule out ang TNT. Siguro all they need is yung nga, mabuild ni Reynang Batak yung performance sa tonight sa All Filipino. Si Calvin Optana maging assertive pa. Poy Eram, kung ma-deal niya or ma-manage niya yung kanyang mga mental struggles, emotions, maging reliable player siya for TNT's All Filipino. Sa naman ba, going back to this final series and this exact matchup na to, TNT and Ginebra, ba't tingin mo hirap ang Ginebra sa TNT na naging 0-3 na sila sa last 3 finals matchups nila? Dahil ba dun sa gano'ng kalang factor yung import matchup na let's say, syempre sabihin natin, Justin Brownlee, one of the greatest imports na sa PBA, pero nakakatapat siya ng isang NBA caliber talaga na import in
Ronde, Hollis, Jefferson. Tingin mo yun yung pinaka-key matchup or sa locals nagkakatalo? Sorry, sa locals yan eh. Oh. Dahil kita man natin, Game 7, injured pareho. Oh. Deliver. In terms sa locals, siguro pag-usapan natin yung mamaya eh. Kanina nag-uusap kami ng mga about siyempre yung TNT, if you compare itong TNT na to sa past TNTs with Jimmy Alapag, RDO, yung kabataan ni Jason Castro, kung compare mo dito, wala. Talent-wise, ahead yun eh. Pero itong team na to, siyempre, sa comparison nga, may comparison na tayo sa dating TNT team. Compare natin sila sa Ginebras, di San Miguel's, maybe Meralco, maybe Magnolia. Hindi ganun kalalim ang TNT, but dahil sa system nung defensive mindset nila, yung outside shooting, yung sabihin natin yung togetherness nila, na doon sila nagiging efficient na kahit yung kabila malalim pero kaya namin silang tapatan. And they prove it in at least tong huling dalawang finals na lalo na wala si Jason Castro na kaya mag-step up yung rin ng bata. Yung Calvin Optana kanina, struggling siya. Pwede siyang pwede na siya sumuko na 2 points. Pero nung nakadalawang test siya, yun yung laking bagay. Medyo rin, dagger din yung Glenn Cobuntin. Sabihin natin, hindi siya scorer. Pwede naman niyang yung panlamang nila nung fourth quarter, pwede naman siyang, hindi ako, crucial eh. Pwede ko balik na kayo rin ng bata. Tinira niya. So, yun yung siguro reason why TNT has been successful against Ginebra and throughout the conference na kaya lang mag-step up when the going gets tough. When nung nawala si Jason Castro, going to the finals, ang belief ng tao, delikado TNT, wala si Jason. Ginebra, may Troy Rosario, may Jimmy Malonzo, nandyan na. Pero in the end, TNT pa rin nanalo. So yun na, siguro pwede mo sabihin na simplify breaks of the game. Meron napunta rin sa TNT yung breaks of the game. Dahil marami, makikita mo mga point blank range misses yung Ginebra na. Nandyan na, parang ituturo mo na lang, itututok mo na lang, pero minsan namimintis pa na. But feeling, so it's really meant for TNT and not meant for Ginebra. Actually, there was a time sa series na parang akala mo na pipigure out na ng Ginebra yung... Dahil nung last finals, i-upset sa depensa ng TNT. Nung nanalo Ginebra nung game 4 and 5, low scoring. Game 2, low scoring din. Parang may semblance na kaya ni Ginebra na manalo against TNT in a low scoring game. Kasi yun yung gusto ng pace ng Ginebra. Actually, Ginebra, defensive team din sila. Pero kumbaga gusto nila low scoring din. Kahit siguro mas namamagnify lang na siyempre, team ko, Triangle offense. Ang opensa nila talagang mas high-powered kaysa TNT. Pero somehow, TNT find ways again to win Game 6 and Game 7. Everything going on yun nga. Pero on the other end naman, Ginebra naman tayo. Unlike TNT, Brad, na tingin natin medyo mamaminus sila dahil mawala si Ronde sa All Filipino. Feeling ko, Brad, ang Ginebra mas malakas sa All Filipino. Diba? Dahil yun nga, full strength lineup sila, full force. And tingin ko sila ang one of the deepest, if not the deepest roster sa pagdating sa All Filipino. So, feeling ko the future is bright in the near future for Barangay Ginebra na feeling ko sila yung kakatakutan ngayong All Filipino na season ending natin to, diba? Season ending. Do you agree with what I think?
ito opportunity na for Ginebra to prove themselves and to their fans na kasi walang Brownlee, but ang lakas na ng lineup mo eh. It's your chance to prove na bakit binil itong Ginebra in the off-season na dagdag siya ng Holt. Dinap nila si RJ Barrientos. Not sure when kailan babalik si Isaac Go. Also yung si napakalalim ng Ginebra, Malonzo, Thompson, Troy Rosario. Ito, chance nila to prove themselves na malalim tong team na to and kaya nilang mag-champion even without Brownlee. And before we forget, Stephen Holt, you have to commend Stephen Holt kasi most part ng series talagang nadepensahan si Ronde. And I think sa All Filipino, kita na natin sa Terra Firma eh. May score siya. Maybe ito chance din yung somehow mabalik yung Stephen Holt na Terra Firma for the All Filipino. Walang Brownlee, walang imports. So no choice. And kumbaga yun yung best chance nga niya to show you the former NBA prospect, di ba? Nung time na NBA, yung parang pa siya, top amateur sa or college player sa Amerika. And yun nga, final word na tayo dahil another conference na naman ang tapos or another season, another conference na natapos and second to the last before season 50, Brad. So what can you say about this season 49 Commissioner's Cup? Well, diba? Another great conference. Basta yun nga, sinabi ko simula. Ito na siguro isa sa mga, baka ito na yung pinaka-memorable na finals na cover ko with all yung mangyari, lalo na yung itong Game 7. Actually, yung Commissioner's Cup, mahaba din yung Commissioner's Cup kasi yung mga break, may mga Gilas, FIBA break. Gilas, FIBA, Christmas. Tapos may guest team tayo, Eastern. Eastern. Actually, itong conference na ito namin, na-enjoy din, like in the past, nung first conference, mga na-discover tayo, may mga interviews natin. Especially Eastern, yung pagiging guest team nila. Itong finals na din to. Marami din tayong interesting na stories na nakuha natin. We're glad the players, accommodating. Most of the players, shoutout na lang, Ronde, Justin Brownlee, Poyeram with all this, all these challenges. They were very, most of the time accommodating sila. Even, Jason Castro kanina, kahit injured siya, pa-interview din. So, yeah, yun ang, actually hindi ko matagpi kung Dahil marami pang tumatakbo sa isip. At dami pa naming kumbaga iniisip ng mga video, mga storya. So medyo labo-labo pa yung so kailangan i-compose mo namin yung mga thoughts. Yun nga lang. Natapos ngayon eh. Next Friday, balik ulit. Balik ulit tayo sa coverage. Kasi ang Philippine Cup is April 4. Napakabilis. At ang quick turnaround. Oo, ang rinig ko Ninoy Aquino Stadium ang opening. Ba't i-explain mo sa viewers bakit nagmamadali tayo? Bakit alam ko para masimulan agad yung next. Hindi pa final to, ang rinig ko lang is wala na yatang at least wala masyadong Tuesday, Thursday games like okay. Back to regular program. More Wednesday, Friday, Sunday. Yun. Pero abangan nyo na lang yung isa schedule. Maybe next week i-release nila.
Pero yun ang rinig ko, may parang mostly Wednesday, Friday, Sunday, then pag out of town, Saturday. Pero yung first week, very busy tayo eh. Because April 4, yun na, opening. April 9, Rizal Memorial, double header daw ang ano. Okay. Then, yung Meralco San Miguel, mag-retro sa Rizal Memorial. Okay. Tapos ang formal celebration ng 50th anniversary yung April 9 eh. Yung formal celebration is 11 yata. Okay. So, then ano pala, next week, before opening ng PBA, meron i-announce na yung 50 greatest. Yan, yun yung pinaka magandang kaya medyo drum up to the medyo 50th celebration. Ano pa din, wala masyadong pahinga, pero okay na din. Siyempre, itong buhay natin eh. Oo. Mahirap minsan yung matagal na break eh. Actually, mahirap ang pag-break. Mahirap makakuha ng storya. Okay. So, yun. So, yun. There you have it. That's been another conference dito sa ating PBA Season 49 Commissioner's Cup at another, Minsan naman pumunta ka. Saan? Dito, nung finals, Eh, siyempre. Game 6 ka lang. Nag-juggle. Hindi lang naman ito yung ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Yun nga. Nagluluto tayo ng gyoza. Nagkukook tayo. Anong gyoza yun? Goto gyoza. I-promote mo naman. Okay lang yan. Basta alam na nila yan. Yun. Siyempre, ito pa rin ang Kumbaga, ito ang first love natin. Kaya nga. Pag sports saka basketball. So, itong, pag may time, ito talagang top priority. So, yun. Pero ngayon, siyempre, pahinga na muna tayo for a bit lang for a bit. Dahil next week may PBA, kumbaga, all Filipino naman. Kumbaga, so this conference, Commissioner's Cup has been great way. This Game 7 has been a great way to end the Commissioner's Cup and a great parang start. Kumbaga parang to drum up the season-ending All-Filipino Conference na pinaka-prestigious conference natin dahil syempre All-Filipino yun. So yun, magpapahinga na muna tayo. Pero yun, salamat sa mga nanonood at sana nag-enjoy kayo sa mga videos, sa mga interviews namin at next week ulit, sana makapagbigay ulit kami ng another episode ng Scribe Stand. Carlos Sacamos at syempre Jonas Terrado. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.